Hello guys, welcome po sa YouTube channel natin. Ako po si Leo at ito po ang News Unfiltered. So, panoorin natin tong detalyeng ibinigay po ni NBI Director Melvin Matibag kung saan dito po sinabi niya yung honey trap na plano ng kampo po ni Jim Paras at ni Leandro Leviste. At itong sinabi niya po ay galing mismo sa talent manager na si Ken. Okay, yung kanyang let's just say screen name. Okay? At later po ipapakita ko sa inyo ang isang viral na CCTV picture ay kung saan pinatotohanan talaga nagkita itong si Ken at yung mga abogado po ng related kay ah, Leandro Leviste. Okay? So panoorin natin dito muna yung balita galing kay NBI Director Matibag at gagamitin natin yung ABS-CBN News. Okay? So for some information at later, yes, papakita natin not this one but nasa Facebook po yung actual na CCTV picture. Okay? Ang huling post ni Kong Leandro bago siya umalis, sabi niya, inamin ko raw na may mix-up. Ang sinasabi ko na mix-up, there are nag-cover na, I don't blame the media who covered it, na ang akala, yung limang babae na na-rescue namin based doon sa entrapment operation and rescue operation, akala nila ipapain kay ES Recto. The story is, nahuli sila, nahuli yung, gamitin natin yung alias Ken, yun na yung ginamit ng media. Si alias Ken, ito yung talent manager na nahuli na may dalang limang kababaihan sa entrap. Oh, by the way po, si Leandro Leviste ay nasa ibang bansa kasama siguro, siguro makikita sila ng kanyang ina. Okay? After sumabog nitong issue na 'to yung honey trap, okay, na gusto nilang i-trap si Ralph Recto. Tapos naka-leave itong batang Leviste sa ibang bansa. Okay, imagine niyo from August until September. At hindi niya po hinarap yung NBI na subpoena. Akala ko ba matapang, 'di ba? Kasi gustong i-ano yung flood control, 'di ba? Eh, dito parang nag-iba yung ano, ihip ng hangin. Parang naging ano, mahiyain na sa pagsubpoena. Okay, anyway, let's continue. Entrapment and rescue operation. Itong talent manager na to is nasa radar na ng NBI NCR for a long time, na ang trabaho nga is nagdadala ng mga kababaihan for prostitution. Hindi lang, pati lalaki. At ang mga customer niya, base dun sa listahan sa telepono niya, medyo malalaking tao. So nung unang initial na lumabas yung balita, ang akala nung ibang nag-cover is yung lima na yon ipapain kay ES Ralph Recto. But hindi po. Ang nangyari doon, they were rescued on a separate entrapment operation, kung saan may pag-uusap, pinadala yung video, pinadala yung pictures ng mga babae, nang ang kausap na hindi niya alam ay ang NBI operative na ng NCR. So nung nasa loob na sila ng kwarto ng hotel, five-star hotel, at inabot na yung mark money na bilang bayad dun sa transaksyon, pagkatanggap niya ng pera, naka-body worn cameras naman po lahat ng operatives namin noon, in-inform na siya na he is being arrested for human trafficking dun sa dala-dala niyang babae at ni-rescue na yung babae. Joint operation po ito ng DSWD. Ganun po kami mag-operate sa NBI pagka human trafficking. At in-interview na, nung ini-interview na, tumatanggi pa rin itong si alias Ken na tumanggap siya ng pera o may human trafficking. And during the course of the interview, nung naiipit na, biglang lumabas na yung istorya na ang exactong words, meron po ba itong kinalaman doon sa plano naming character assassination kay Senator Ralph Recto? Senator pa yung ginamit. So that means parang ano, kumbaga natakot yung tao tapos sinabi niya baka ito po yung ano, yung
plano namin character assassination laban kay Ralph Recto. Kasi nga ang unang initial hindi yung yung honey trap na pag-aresto. Ito yung human trafficking violation na sinagawa po ng NBI doon sa kay Ken, okay? At later on, nadiskubre at si Ken mismo nagsabi sa NBI na related ba 'to, itong pag-aresto sa kanya sa planong character assassination, okay? So hindi nanggaling po sa NBI, nanggaling mismo do'n sa inarestong tao, okay? So Pero naalarma na yung mga investigador namin. Tinawagan ako, in-inform ako na, Sir, may binabanggit po dito ganito, ikunento na nga. Sabi ko, palalimin niyo na investigasyon. At sa course ng investigation, inamin na nga, doon na nga umamin na meron talagang plano na, may plano talaga na ah, gawan ng istorya. Ang plano po ganito, gagawan ng istorya si E.S. Ralph Recto na yung istorya ang gagawin, mag-a-affidavit, 4 na babae, gagawa ng affidavit, at magpa-file sila ng complaint sa piskalya, at pagkatapos mag-file, ipipress con. So ano ibig sabihin? Gagawan lang talaga ng istorya na paninira narrative. para sirain lang yung pagkatao ni Executive Secretary. At ang involved dito, binanggit na nga si Congressman Jing Paras na siya yung nag-gather ng nung usapan na ito. May 26 pa nagsimula, nagkaroon ng meeting July 11, 15 at 26. At ang nagbanggit ng pangalan ni Congressman Libiste ay si Jing Paras na siya ang magpipinas ng gastos. At meron At yung cellphone ni Ken, sa pagkakaalam ko po, ay binuksan ng NBI at nakita doon yung pangalan po ni Jean Paras. At talagang nag-uusap nun na po sila ayon po sa abogado ni Ken, na tinignan ko po yung interview niya kay Sir Christian Esguerra doon sa Faxers. So mismo, yung inarestong tao na si Ken, siya talaga nagpakita na nag-uusap sila ni Jim Paras at si Jim Paras po mismo ang nagsabi na yung pondo manggagaling kay Libiste. So grabe 'no? So yung plano nila, para siraan talaga yung mga cabinet members. Kasi nga magkalaban si Libiste at si Ralph Recto dahil hawak ng mga Recto yung Batangas, okay? So kinakalaban para siguro makuha ni Libiste yung Batangas, siguro sa governor o kung ano man posisyon doon. ng kasamang 4 na abogado na naghahanda nung affidavit supposed to be nung 4 na babae. Oh, 4 na abogado po. Ito, pakita ko sa inyo. Yan, ito yung picture ay kung saan may 2 abogado, tapos si Jen alias Ken. Si Ken po, ito yung talent manager. Okay? At ito si Jim Paras. So nag-uusap-usap sila sa isang bar na ewan ko kung saan ito. Pero basahin natin to galing kay Attorney Jesus Falsis. Kasi nga, siya yung nag-post kahapon at sabi niya, confirm ang meeting between Rabid DDS Jim Paras, Attorney Roy Rondain, Attorney Mendiola alias Ken, yung Bugaw Talent, alias Jen, yung babae daw para sa Honey Trap. They met 3 times in a steakhouse in Quezon City, and 2 of those meetings were caught and recovered on CCTV July 15, July 26. So, matagal na sila nagpaplano, di ba? Kung anong gagawin. Okay. So, NBI Director Melvin Matibag had already revealed that Jim Perez is one of the mastermind of the Honey Trap. So, nakita nyo po sa picture na dyan si Jim Perez. At only recently revealed that Rondain's law firm, a prominent firm based in Ortigas, took active participation in the plot. O kumbaga, sino yung ito, yung tao na to. Siya yung
yung parang merong sila parang magde-direct kung anong gagawin. Okay, so punta tayo sa baba. Allegedly, Roy Ondine's law firm is one that drafted the affidavit of the woman who will claim to have been sexually exploited by E.S. Recto. So siya ang gagawa ng affidavit at kailangan nilang pagpraktisan. I think sabi yan ng abogado ni Ken. Okay? So Melvin Matibag also revealed that alias Ken has executed a supplemental affidavit that points to Leandro Leviste as the founder of the plot. So yun, si Ken mismo ang sabi na uh, si Leviste ang magpopondo para bayaran yung sila at yung mga babae na ma-include doon sa honey trap. Okay? Matibag says the Rondayan lawyers told Ken that the payment will be coming from Leviste. Woo! Leandro Leviste, Jean Paras, and lawyer Mark Tolentino have denied such claims and said it was Ken who offered the plot. Aba, paano mag-offer puro lang to, talent yung kinukuha niya, di ba? Okay. At kanino manggagaling yung pera? Okay. But as Melvin Matives said, Pinky Web, even if it was Ken who offered, but Jean Paras was still accepted, then they are co-conspirators in the plot. Tama naman. Putata at tameme si Jean Paras at lahat ng mga DDS na nagde-deny. So dito, clear ang klaro na nag-meeting sila. Di ba? At talaga may plano na isa-isahin siguro yung mga cabinet members ah, para yung trust rating sa gobyerno ay bumaba kasi nga kung merong kapalpakan o let's just say matinding issue na kumakapit sa mga cabinet secretaries, ang talagang maapektuhan diyan hindi sila, yung kanilang boss na si Bongbong Marcos. Kasi nga sila ay kumbaga alter ego ni President Bongbong, 'di ba? So 'pag napahiya sila, parang nag-recruit puwedeng sabihin na recruit ng tao na merong issue at mapapahiya diyan si Bongbong Marcos. Okay. And by the way guys, ito yung mga lawyers ni Jim Paras at ni si Topacio nandito, ano 'yan, abogado po ni Leviste. So you guys can watch this, but anyway, sabi nila, eh, yung affidavit daw ni Ken ay parang butete, hindi daw Superman. O sige, let's watch this. For us. But bago kami nag-submit with, of course, the attorney Freddy Topacio, binasa namin yung mga affidavit ni alias Ken. Yung first affidavit, yung second affidavit, yung mga attachment. So, hindi pala totoo na Superman ang ebidensya nila. Parang butete. Bakit? O yan. Intindi, no? Sige. Binasa ko talaga lahat. Walang nakalagay doon na to prove kahit konting ebidensya na may human trafficking. Walang ganun. So, ang problema kasi may text message at nakikipag-usap silang dalawa. Si Ken at si Jim Paras. At merong CCTV footage, di ba? Kitang-kita nyo. Ano naman kayo, Topacio? For natin. Na hindi pa tapos ang investigasyon, may conclusion na. So lumalabas, hindi lang siya director, producer, scriptwriter, at may storya na eh. Sana hindi ganoon because trial by publicity is anathema to due process and orderly administration of justice. But of course, alam naman natin kung i-weaponize mo yung iyong bureau para i-harass yung mga kritiko ng gobyerno. Alam naman natin si Congressman Jing Paras ay isa sa mga foremost critics ng Marcos administration at founder ng Kampilan. Siyempre, bendalo na naman tayo. Ganyan naman lagi di ba? Puro yung anong tawag dito, yung script ng mga DDS na bendalo,
iniisa yung mga kumakalaban sa gobyerno. Instead na sagutin na lang yung paratang sa kanila. At again, dito sa picture na 'to napaka-clear na talagang nag-meet at, it was mentioned here, by the way guys, na yung abogado po ni Ko, okay, ay kasama po dito sa I don't know kung sino yung abogado ni ano, ito pala, I don't know kung ito or ito yung abogado ni Saltigo. So, puwede nilang talagang ano, kung maging successful yung kanilang destabilization, puwede nilang mapababa si Bongbong Marcos, si Sara Duterte magiging presidente at mababaligtad lahat. Puwedeng yung mga nakasuhan ay hindi na makakasuhan, 'di ba? So, matindi 'tong plano na 'to kasi nga puwede itong ikasira ng gobyerno at matindi ang, possibility na magkakagulo lahat, 'di ba? Ayan, 'yan na po. Okay, so clear. Mga abogado, si Jim Paras at si Ken mismo nagsabi, si Leviste ang magbibigay ng pondo. Alright, so guys, salamat po sa mga nanonood at kung meron kayong comment at suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button to support our channel. Salamat po. Ako po si Leo at ito po ang News Unfiltered. Thank you po.